Isa pong mainit na balita na naman ang yumanig dito sa mundo ng kripto. Matapos pong ipagtanggol mismo ng Ripple CTO si Ginoong Jesse Powell ng Kraken Exchange. Habang papalapit na ang planong $15 billion IPO ng Kraken, ay muling umusbong ang mga isyo tungkol kay XRP. Pero teka, bakit nga ba naging sentro na naman ang usapan sa XRP? At ano po ang kinalaman ni Ginoong Jesse Powell sa lahat ng ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po sa larawan na ito ay ang Ripple CEO na si Ginoong David Schwartz. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang naging issue kay Ginoong Jesse Powell at kay XRP. Ayon po sa balita ay biglang naging mainit ang palitan ng opinyon online matapos pong mag-post ng isang simpleng IPO poll itong si Ginoong David Schwartz. Siya po ay ang kasalukuyang Chief Technology Officer ng Ripple. Sa halip na karaniwang poll lamang ay nauwi ito sa mainit na debate tungkol po kay Ginoong Jesse Powell at sa kanyang pananaw patungkol kay XRP. May isang user ang nagsabing tila may galit daw itong si Ginoong Powell kay XRP. Pero agad itong pinabuluanan ni Ginoong Schwartz. Ayon sa kanya ay hindi naman naging kritikal si Ginoong Jesse kay XRP. Sa halip ay naging maingat lamang ito sa kanyang mga desisyon dahil sa mga legal na panganib na maari pong idulot ng paglilista kay XRP dito kay Kraken noon. Ngayon ay bakit naging maingat itong si Ginoong Jesse Powell kay XRP? Malagang balikan po natin ang kasaysayan ng XRP upang mas maintindihan natin ang context ng pag-iingat ni Ginoong Jesse. Si XRP ay mula po sa Ripple Labs na noon ay kilala bilang Open Coin. Dahil dito ay may mga usapin na maaring maklasify sa XRP bilang isang security. Kapag ganito po ang naging desisyon ng regulators ay maaring maparusahan ang mga exchange na naglilista ng token na ito. Ayon po kay Ginoong Powell ay ito ay tinatawag na asymmetrical risk. Ayan, asymmetrical risk o hindi po pantay na panganib. Ibig sabihin ay kahit hindi mo sinasadyang lumabag ay maaari ka pa ring maparusahan. Kaya naman bilang preventive measure ay inalis ng Kraken itong sa XRP sa trading list ng kanilang US users. Ngayon ay ano naman ang papel ni Ginoong David Schwartz sa usaping ito? Kahit simpleng poll lamang ang intensyon ni Ginoong Schwartz ay agad siyang pumasok sa usapan upang ipagtanggol itong si Ginoong Jesse Powell. Hindi raw patas na sabihing anti-XRP itong si Ginoong Powell. Sa halip ay naging technical lamang ang pananaw nito base sa mga batas at regulasyon. Dagdag pa ni Ginoong Schwartz ay mas pinili ni Ginoong Powell ang legal na kaligtasan kaysa sa personal na pananaw. Isa po itong sinyalis ng pagiging responsible bilang isang crypto leader, lalo na kung pinamumunuan mo ang isang exchange na may malawak na sakop tulad ni Kraken. Ano naman po ang plano ng Kraken para sa IPO nito? Sa gitna ng muling pag-uusapan kay XRP ay nagiging mainit rin ang balita tungkol sa nalalapit na IPO ni Kraken. Target po nilang makalikom ng $100 million para sa pre-IPO funding round. Ang layunin po ay magkaroon ng public valuation na aabot po sa $15 billion. Matatanda ang dati na nilang balak mag-IPO pero ito po ay naudlot dahil sa mga pangyayari matapos ang pag-launch ng Coinbase sa stock market.
Pero ngayon ay mukhang seryoso na si Kraken sa kanilang hangarin na maging public company bago po matapos ang taon. Ano naman ang implikasyon ng mga dating pahayag ni Ginoong Powell sa IPO ng Kraken? Habang papalapit po ang IPO ay muling binabalikan ng mga tao ang mga dating sinabi ni Ginoong Powell. Hindi na ito basta isolated opinion. Sa halip ay bahagi na ito ng mas malaking kwento tungkol sa kung gaano kaseryoso si Kraken sa pagsunod sa mga regulasyon. Dahil dito ay sinusuri ngayon ng mga potential investors kung sapat ang transparency ni Kraken. Nakakabit rin dito ang reputasyon ng kumpanya pagdating sa legal compliance. Kaya't kahit mga lumang salita ay muling binibigyang pansin. Ngayon ay gaano naman po kalaki si Kraken dito sa mundo ng crypto? Sa kasalukuyan ay si Kraken ay isa po siya sa mga pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Umaabot po sa higit $1 billion ang kanyang daily trading volume. At bukod pa rito ay may access sila sa higit 1,100 trading pairs dahilan upang manatili po silang competitive. Ang laki ng operasyon po nila ay nangangahulugang napakalaga ng bawat hakbang nila sa legal at saka financial na aspeto. Kaya hindi po katakata na kahit simpleng opinyon mula sa kanilang founder ay nagkakaroon po ng malawak na epekto sa kanilang paglalakbay patungo sa IPO. At bilang panghuling katanungan ay bakit po muling nabubuhay ang usapin tungkol kay XRP at Kraken? Ang totoo po niyan ay hindi talaga nawawala sa spotlight itong si XRP. Kahit tapos na ang ilang legal na laban nito, patuloy pa rin po itong binabantayan ng mga regulators. Kaya't anumang hakbang ng isang malaking exchange na may connection kay XRP ay agad pong napapansin. Kaya ngayon na nasa gitna ng IPO preparation itong si Kraken ay natural lamang po na bumalik sa mga tao ang tanong kung ano nga ba ang tunay na pananaw ni Ginoong Powell kay XRP. Mabuti na lang at agad itong nilinaw ng Ripple CTO para maiwasan ang kalituhan. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay mahalaga po sa atin ang transparency ng mga crypto exchanges na ginagamit natin. Kapag may mga usapin tulad nito ay dapat po nating suriin kung gaano po ka-stable at ka-legit ang isang platform bago po tayo mag-invest. Mahalaga ring matutunan natin ang kahalagahan ng mga regulasyon at kung paano po ito naka-apekto sa liquidity ng isang token tulad ni XRP. Kung hindi po maayos ang compliance ng isang platform, maaaring maapektuhan po ang access natin sa mga coin na ito, lalo na kung may legal na panganib o risk. At bilang panghuli, para po sa akin ay isang magandang hakbang ang ginawa ni Ginoong David Schwartz sa pagtatanggol kay Ginoong Jesse Powell. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang maling impormasyon, ay mahalaga na may mga taong handang tumindig para sa katotohanan. Ang Kraken ay may malawak po na papel dito sa mundo ng crypto at ang kanilang IPO ay posibleng magbukas ng pinto para sa mas marami pang investors. Pero hindi rin dapat kalimutan ang legal responsibility na kaakibat ng pagpasok sa public market. At bilang mga traders at investors ay mas mainam po na maging mas mapanuri po tayo hindi lamang po sa presyo ng crypto kundi pati na rin sa mga taong nasa likod ng mga project na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.